DZRH, a proud member of MBC Media Group. Oy, 5 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga Pilipinas. Lunes tayo ngayon, March 25, 2024. Sa ulo ng ating mga balita, 7 lugar sa Central Luzon nakaranas ng extreme caution level ng heat index kahapon ayon sa Pag-asa. Pero may 2 lugar daw po sa Pilipinas malamang tamaan ng extreme dangerous heat index ngayong bago humagmayo. Yan po ang Puerto Princesa at Cotabato City. Ang Pantabangan naman inaasahang tatama po sa critical level by end of April. Holy Week Exodus nagsimula na. Outbreak ng whooping cough o pertussis isinisi ng isang health expert sa mababang vaccination rate. Positibo resulta ng survey sa Chachay, kinatawa ng mga kongresista. 300 milyong pisong ayuda hatid ng Bagong Pilipinas Servicio Payer sa Agusan del Norte. DILG, PNP, sanib puwersa sa paghahanda sa pagbabalik sa bansa ni dating Congressman Arnie Tevez mula East Timor. DILG nilinaw na isang protected forest reserve ang Masungi Geo Reserve sa Rizal. Kasama natin ang buong radyo natin FM Nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa detalye ng ating mga balita, nasa ilalim ng extreme caution level ang heat index ng 7 lugar sa Central Luzon. Ayon sa Pag-asa, mga lugar na nasa ilalim ng antas sa matinding pag-iingat ay ang Iba Zambales, Clark Airport sa Pampanga, Central Luzon State University o CLSU sa Muñoz, Nueva Ecija, Baler, Aurora, gayon din ang Kasiguran, Aurora, Abukay, Bataan at Subic Bay sa Olongapo City na may heat index na 37 degrees Celsius. Nagbabala ang Pag-asa ng heat crumbs at heat exhaustion o pagkahapo sa mga lugar na nasa ilalim na extreme caution level na posibleng magresulta na rin ng heat stroke. Samantala, naitala naman ang Pag-asa ang dangerous heat index na 46 degrees Celsius sa Bacnotan, La Union kahapon araw ng Linggo. Ramdam na ang Holy Week Exodus sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PTEX. Ito naman ang sinabi ni PTEX Corporate Affairs Head Attorney Jason Salvador. Kaugnay ng inaasahang pagdagsa ng mga pasahero na magsisiuwian ngayong Semana Santa. Ayon kay Salvador, nitong Sabado lamang nakapagtala sila ng mahigit 130,000 na mga pasahero. Inaasahan dadami pa ito ngayong araw. Una rito, tinayang aabot naman ng 1.7 million ng mga pasahero ang daraan sa PTEX ngayong Holy Week. Marami na, sir, no? Nararamdaman na talaga natin yung Holy Week of Exodus na tinatawag. Ang palagi natin pinapaalala sa ating mga kababayan, hanggat maaari, kung pwede lang, mag-book sila ng mas maaga, bilhin nila yung mga ticket nila mas maaga para makaiwas sila sa konting pagpipila, pag-iintay at konting pag-iinit ng ulo, no? Kasi karamihan dyan nangyayari yan. Pero nauunawaan din naman natin na ibang mga kababayan natin wala pang immediate budget para bumili ng advance ticket. Kaya naman kahit on the day na of the trip nila na sila bumili, asahan nila na may masasakyan pa rin sila dito sa PITX kasi tayo naman nakapag-coordinate mabuti sa ating mga transport operators, sa ating LTFRB para makapag-issue ng special permits upang sa galon, pag kinailangan ng ating mga kababayan on the day itself, hindi naman po sila maghihintay na matagal. Inaasahan na mga abot ng 2.1 million ng mga pasahero ang dadagsa sa mga pantalan ngayong Semana Santa. Sinabi ng Philippine Ports Authority General Manager na si Jay Santiago, nagpatupad na sila ng full manpower para naman sa pag-alalay sa mga biyahero. Inaasahan naman ang buhos ng mga pasahero ngayong Lunes o Lunes Santo hanggang bukas yan. Tiniyak din ni Santiago ang seguridad ng mga pasahero at pinaalalahan ng iwasang magdala ng malalaking bagahe.
inaasahan po natin na halos 2.1 million pong pasahero ang babagtas po sa ating mga bantalan. 2.1. That is a 10% increase po from last year's 1.8 million. So ang inaasahan po natin dyan, Monday po, sa mga 300,000 po yan. And then Tuesday po, maybe about 290,000. So talaga pong dadagsa yung mga kababayan po nating pasahero ng Monday at Tuesday. At ang abiso nga po sana namin sa kanila ay magplano po ng maaga sa kanilang mga biyahe na siguraduhin po nila na may mga confirmed tickets po sila para mas maging maayos po at kaaya-aya yung biyahe nila. Nako, ang biyahe papuntang Boracay ang mahal. Pati mga hotel ang mahal na. Naka-heightened alert na ang 44 na paliparan sa bansa simula pa kahapon, March 24. Tatagal yan hanggang March 31. Ayon naman sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, bahagi ito ng kanilang paghanda sa pagdagsa ng mga pasahero ngayong Holy Week. Inatasan din ng CAAP ang lahat ng service chiefs at mga airport managers magpatupad ng 24/7 operations habang diyaking gumagana ang lahat ng communication lines at magpatupad ng no-leave policy. Samantala, naglagay din ang CAAP ng malasakit help desk sa mga paliparan na makatutulong sa pag-alalay sa mga pasahero na may mga tanong o kailangan ng tulong sa pagbiyahe habang nasa airport. Tiniyak naman ng Manila Electric Company o Meralco na sa 7.8 million consumers nito tuloy-tuloy matatag ang serbisyo ng kuryente sa pagsapit ng Semana Santa. Sa kabila ng pagsasara ng Meralco Business Center mula March 28 hanggang 30, sinabi ng power distributor na may nakastambay ng mga matauhan nito 24/7 upang tugunan ang pangangailangan ng kanilang mga consumer. Lahat ng Meralco Business Center ay nakatakdang magpatuloy ng operasyon sa April 1 na. Samantala, kasabay ng pagsisimula ng tagtuyot, pinaalalahanan din ng Meralco ang publiko magtipid sa pagkonsumo ng kuryente. Binigyan din nila na meron ho silang bagong appliance calculator feature sa Meralco mobile app na magbibigay ng mga impormasyon sa power consumption ng mga gadget at mga appliances. Pinalalahanan naman ng Pangulong Bongbong Marcos ang simbahang Katolika na ipalaganap ang kabutihan at pagiging mapagbigay ngayong panahon ng Semana Santa. Sa kanyang mensahe sa linggo ng Palaspas, sinikayat din ng Pangulo ang mga Katoliko gamitin ang Holy Week upang magnilay manampalataya sa Diyos. Nararapatan niya ito upang masagot ang mga hindi pagkakaunawaan, mga bagay na hindi na pagkakasunduan at makilala ang ugnayan ng kasiyahan at kalungkutan sa buhay. Ang panalangin ng Pangulo, naway magkaroon ng makabuluhang Semana Santa ang lahat. Ang panahon ng Semana Santa ay hindi panahon para sa pagbi-beach lang ha. Yan po ay panahon para tayo ay magnilay-nilay. Pinangunahan naman ang Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR. Partikular na ni PAGCOR Chair at CEO Altenco ang pagpapasinayan ng dalawang bagong multipurpose centers sa mga bayan ng San Manuel at Victoria, yan po sa lalawigan ng Tarlac. Naglaan ng PAGCOR ng kabuuang 100 milyong piso para sa dalawang two-story buildings. Bagamat itinayo ang mga gusali para magsilbing evacuation facility sa panahon ng kalamidad, sinabi ni Chairman Tenco na magandang gamitin din ang mga ito sa iba pang mga aktibidad tulad ng livelihood at revenue-generating projects. Nagpaabot naman ng pasasalamat sa PAGCOR sina San Manuel Mayor Doña Crescencia Tesoro at Tarlac 2nd District Board Member Harones Sembrano. Para sa mga gusaling nila ay pinakamalaking proyektong naibigay sa kanilang bayan ng PAGCOR. Magandang umaga, Pilipinas! Oy mga mamis! Laundry day today. Kunot noo ka ba kapag makapit, marikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. Ba't ba pahirapan ng self-con sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain-away formula, tanggal ang matitinding mancha based on test sa chocolate mud and semblement cotton. Gawa po ito ng ACS. Mamalengke muna tayo. Nasa Las Piñas Public Market ngayon si Noche Kaka sa RH 27. Noche, good morning. Noche. Wala. Sana punta si Noche. Samantala, 5 patay sa magkakahiwalay na drug bypass operation sa Davao City. Matapos ideklara ni Mayor Baste Duterte ang war on drugs. Detalye na balita mula kay Jun Suter mula sa Action Radio Davao. Jun, may buntag.
Unang napatay sa drug bypass operation ay ang top 1 city level matapos magdeklara ng war against drugs si Mayor Basti Duterte. Napatay ang suspect na si Sherwin Martina alias Win matapos ng laban. Nangyari ang operasyon ng Buhangin PNP sa Barangay Comunal Buhangin District. Alauna ng madaling araw ng Marso 23 na kumpiska ang 110 grams na nakakahalaga ng 748,000 at kalibre 45 na armas na may 5 bala. Pagsapit ng alas 10:55 ng gabi, ikinasa ng Ikulan PNP ang bypass operation sa Barangay 75-A Matina Aplaya na ikinamatay naman ng pangalawang suspect na si Joherry Dresser alias Ngay. Habang 1 minuto lang ang pagitan, nagsagawa naman ng operasyon ng Talumo PNP sa Barangay Matina Cruising kung saan ang napatay ay si alias Larry. Siya ang pangatlong napatay na suspect na ng laban. Nasamsam ang 43,860 na halaga ng shabu at 38 revolver. Ang pang-apat na operasyon ikinasa ng Tugbog PNP alas 3:35 na madaling araw noong Marso 24 sa Barangay Mintal Tugbog District na nagresulta sa pagkamatay sa top 5 city level na si alias Timoy. Na-recover sa kapulisan ng 27,000 na halaga ng shabu at 38 revolver na armas. At ang panglimang operasyon ikinasa ng Santa Ana PNP alas 4:05 ng hapon ng Marso 24. Napatay sa operasyon dahil nalaban ng suspect na si Emmanuel Avila, high value target. Nakuha sa kanyang posisyon ng 365,772 na halaga ng shabu at isang unit ng 38 revolver. Kung matatandaan na pinapalayas na ni Mayor Basti Duterte sa Davao City ang mga drug pusher at user upang hindi madisgrasya. Samantala, hindi naman lahat ng drug operation ng kapulisan sa Davao City ang namatay ang mga suspect dahil may dalawang drug bypass operation na ang mga drug pusher na aresto ng buhay. Mula sa Action Radio Davao, Jun Suter para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Daghang salamat, John. Puntag sa automatic paminawin sa Davao, ha? Sa mga taga Santa Cruz, sa Davao del Sur, may buntag. Balikan natin si Noche Cacas mula po sa Las Piñas Public Market, RH27. Noche. So yung Angel, maayong buntag ngayong Monday morning, Julie Santo. Itong presyo ngayon ng ilang bilihin dito sa Las Piñas City Public Market. Ang kasim ko yung Angel, matumal 325 pesos ang kilo. Matumal din yung liempo, 375 ang kilo. Habang ang manok, ganun pa rin, nasa 180 ang kilo. Ang bangos naman ako yung Angel na mabenta ngayon, 240. Ang tilapia, 150 ang kilo. Galunggong, 240. Habang ang alumahan, nasa 360 ang kilo. Ang cauliflower naman ako yung Angel, 150 ang kilo. Yung broccoli, 380 ang chicharo, 250 ang upo, 55 ang kilo. Celery, 200. Kamatis, 70. Bawang, 170. Luya, 150. Kalamansi, 100. Habang ang carrot, nasa 120 pa rin ang kilo. Puntahan naman natin yung talong, 105 ang kilo. Yung ampalaya, 120. At ang labanos, 120. Patatas naman, 130. Ang beans, 195. Ang pipino, 125. Repolyo, 70. At ang sitaw, 75 ang kilo. Sama na rin natin sa naghahanap ng kalabasa, 50 pesos. Sayote, 60. Habang ang kangkong, ang per tali, ito po yung Angel, nasa 15 pesos ang per tali. So yan ang presyo ngayong Monday morning dito sa Las Piñas City Public Market ngayong Lunes Santo. Noche, magkano uli ang baka? Baka ko yung Angel, nasa 340 ang kilo. Meron ding 360. Depende sa klase ng baka ko yung Angel. Pero ang pinakababa na baka, nasa 420 ang kilo ko yung Angel. Ano na? Depende sa kunat, depende sa gulang. Depende sa galing sa Angel. Matubar kung galing kilalang siyudad dito sa Cavite ko yung Angel. Okay. Sige. Cavite o Batangas? Batangas. Sige. Daghang salamat, Noche. Amping, bye. Salamat. Balik sa'yo. Si Noche Cacas live mula po sa Las Piñas Public Market.
Hoy mga misis, amoy araw ba si Monso pag-uwi galing ng eskwela? May dalian sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis. Gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya mga misis, ay challenge you, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Sa mga galing sa palengke ha, alam na dis. Dapat mag-Shield Bath Soap pagkatapos. Hoy, 19,000, 19,000 na po ang premyo ng ating mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog. Yan. Ba, noong Biyernes, muntik-muntikan na ito makakuha, ha? Kaya hindi na muna ako magbibigay ng clue. Muntik-muntikan na talaga. Oo, galing ng isang texter natin, ha? Ang inyo pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Ulitin natin ha. 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagdetext, empty space, name / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. 19,000. 19,000 ito. Nako, bakong... Hindi kaya paglagpas pa ng Holy Week tumasagot. Bali, palakihin natin, ha? Basta ang clue yun pa rin. Standing clue natin, ha? Yung isang item ay karton. Hindi lang natin alam kung may laman ba yung karton. Gaano kabigat yung karton? Maliit ba yung karton? Malaki ba yung karton? Ayan, ha? Yung bang karton na yan, may lamang ACS product? Ayan, ha? Hindi natin alam. Hindi rin natin alam kung yung karton ang binagsakan. Uy! Ba't ko ba nasabi? Yan, basta. May bumagsak at may binagsakan. 19,000. Magandang umaga, Pilipinas! Babaeng negosyante sa Kidapawan City pinagbabaril patay habang bumababa sa kanyang sasakyan. Detalye ng balita mula kay June Dimagutang, RS 19. Assalamualaikum, June. June? Alaikumussalam, Kuyang Angel. Hindi na umabot ng buhay sa ospital ng isang babaeng negosyante makaraang pagbabarilin ng lone gunman habang bumababa sa kanyang kulay itim na Land Cruiser sa harapang bahagi ng Amara Hardware and Motor Parts sa Alim Street, Kidapawan City na pagmamayari ng biktima. Sa report mula sa Kidapawan Police Office, marahil ay sinundan na ng gunman ang biktimang si Mrs. Aramay Jongson Bayhon, 38 years old, residente ng Barangay Quisante, Makilala, Cotabato Province, nang pagbabarilin nito ng makailang beses na nagtamo ng 3 tama ng bala sa kanyang katawan. Ang pinangyarihan na insidente ay malapit lamang sa tindahan naman ng kanyang mister, subalit sa bilis sa mga pangyayari, nagawang makatakas ng suspect. Sa ngayon, ongoing ang manhunt operation ng Kidapawan City Police Office laban sa suspect habang tuloy din ang investigasyon sa kaso. Mula sa Kononahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, June Dimakutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Sukran, June. Samantala, muli natin tinatawagan ang lahat ng mga komadrona na miyembro ng Philippine League of Government and Private Midwives. Ang inyo pong 25th National General Assembly ay gaganapin ngayong Abril 23 hanggang 25. Ang tema, Embracing the Silver Lining of Midwifery Profession, Rise Up, Look Forward, Shine. Gaganapin po yan April 23 to 25 sa SMX Convention Center, Davao City. Para po sa karagdagang impormasyon, tawag po kayo sa PLG PMI Secretariat 0915-855-1119. Ay, Asak sa Silmang Kasantos, magandang umaga po sa inyo, ha? Isinisisi naman ng isang health expert sa low vaccination rate ang pagkakaroon ng outbreak ng pertussis sa bansa. Sinabi sa DZRH at sa radyo natin ni Dr. Tony Lechon, kung mas kakaunti ang bakunado laban sa whooping cough, posibleng mas marami pa ang maging carrier nito. Ayon kay Lechon, dahil na rin sa COVID-19 pandemic, nakalimutan na ng publiko ang pagpapabakuna nitong nakalipas na 4 na taon. If there's low vaccination sa mga bata, sa mga babies, at sa mga adults, then ang mangyayari niyan, ang carriers mo niyan, pare-pareho sila. Mostly adults siguro. Kasi ever since naman, hindi naman nababakunahan ang mga tao. Ang ibig sabihin, because of the COVID pandemic,
medyo nakalimutan magpabakuna for the last 4 years. Ayun, oo nga naman, Saka yung dulot din ng scare ng Dymvexia, marami natakot doon sa pertussis. Yung pertussis, yung anti-pertussis vaccine, ibinibigyan sa mga bata habang papalaki pa lang. Bilang pagtugon sa tumataas na kaso naman ng pertussis sa National Capital Region, pangungunahan ni San Juan Mayor Francis Zamora ang isang town hall meeting ngayong araw, alas 10 ng umaga, sa atrium of San Juan City. Dahil nito na palawakin ang kaalaman ng mga taga San Juan at mga barangay officials sa buong Metro Manila tungkol sa importansya ng routine immunization. Tatalakayin sa meeting ni Dr. Manuel Mapue III ng Department of Health ang usapin ukol sa treatment at prevention ng pertussis. Kasunod nito magsasagawa din ang ceremonial routine immunization drive sa mga batang edad 0 hanggang 23 months. Tuturukan ng mga bata ng 5-in-1 vaccine laban sa sakit na diphtheria, pertussis, tetanus, hepatitis B at Haemophilus influenza type B o HIV. Tatlong individual arestado naman sa mass operation may nakuha pang baril sa Abukay, Bataan. Detalye ng balita mula kay Aris 37, Danny Kumilang. Danny, good morning. Nahulog sa kamay ng Abukay PNP sa mga tauhan ni Chief of Police Major Jonathan Mostoles ang tatlong individual matapos makumpiska ng mga ito ng baril at droga sa barangay Mabatang, Abukay, Bataan. Sa report, nagkasa ng bypass operation sa baril ang mga taon ni Police Major Mostoles hinggil sa loose firearms na ibinebenta ng mga ito, kung saan nang iabot ang baril na caliber 45 na kargado ng bala ng isa sa mga suspect na si alias Arnolfo, edad 52 anyos, kapalit ng mark money, ay dito na ito inaresto ang dalawang kasama panito na sina alias Tyson at alias Dan na naroon din sa lugar. Nang kapkapan silang tatlo, nakumpiskan pa ng ilang pakete ng shabu na may timbang na 3.71 gramo na nagkakalaga ito sa kabuuan na 25,228 pesos. Naharap ngayon ang mga nadakip sa kasong paglabag sa RA 10591 at RA 9165 mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH. Ito si Danny Kumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, Danny. May paaba kay kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Lalaking suspect sa pang-hold up arestado sa bayan ng Binalbagan sa Negros Occidental. Detalye na balita mula kay Rex Cantong, Aris 46. Rex, good morning. Ditinado sa custodial facility ng Binalbagan PNP ang isang umano'y hold-upper matapos ng hold-up sa isang grocery store sa Don Pedro Yulo Street, Barangay Santo Rosario, bayan ng Binalbagan, Negros Occidental. Ang naarestong suspect kinilala na si Marciano Castillo, 59 anyos, residente ng Barangay Paco, lungsod ng Bago, Negros Occidental. Ayon kay Police Major Randy Babor, hepe ng Binalbagan PNP, ang biktima hindi pinangalanan ng pulis, subalit ito ay 45 o 46 anyos, negosyante at residente ng nasabing lugar. Dagdag pa ni Babor, pinasok ni Castillo ang Binalbagan Business and Packaging Supplies at nagdeklarang hold up at papuers ang kinuha ang cash collection na 50,000 pesos. Na-recover ng mga otoridad ang isang homemade revolver na mayroong 4 na mga bala, 9mm pistol kasama na ang 50,000 pesos na tingay ng suspect sa tindahan. Mula sa Aksondo Radio Bacolod, ito si Rex Cantong, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Namong salamat, Rex. Nangako naman si Senator Amy Marcos ng 10 milyong pisong pondo para ma-upgrade ang District Hospital sa Island Province ng Guimaras. Siniguro ng Senadora kina Governor J.C. Raman Nava at Congresswoman Maria Lucille Nava magbibigay ng karagdagang pondo para sa pagpapaganda ng Nueva Valencia District Hospital sa Nueva Valencia. Ayon kay Senator Amy, kailangang pahusayin at pagandahin ang mga pasilidad ng ospital lalo't patuloy na dumarami ang mga negosyo rito, patunay na gumaganda ang ekonomiya ng lalawigan. Labis naman ang pasasalamat ni Nava sa Presidential Sister at sinabing makatutulong ito para maibsan ang pinapasang hirap ng mga residente sa lugar. Tiniyak din ng Senadora na ang kanyang commitment na mapalawak pa ang ospital
naman sa Palawan. Sa kanyang pagbisita sa naturang ospital, nagulat si Senator Amy na hindi pala natutupad ang expansion ng pagamutan. Siniguro ni Senator Marcos na patuloy niyang susuportahan ang programa ng pamahalaan para mapahusay ang serbisyong medikal at maging abot kaya lalong-lalo na ng mga mahihirap na sambayan ng Pilipino. Noon lamang isang linggo, binisita din ni Senator Amy ang Bicol Medical Center upang kumustuhin at matulungan ang mga heart warriors na nagpapagamot at kailangang maoperahan. Personal namang sinaksihan ng Senator Bongo ang inaugurasyon ng Super Health Center sa Pandi, Bulacan, bahagi ng kanyang pagsisikap bilang pinuno ng Senate Committee on Health na palakasin ang public health infrastructure at iyakin ang early disease detection sa mga komunidad. Binigyan din ni Senator Go sa naturang inaugurasyon ang mahalagang papel ng mga Super Health Center sa health strategy ng bansa at ang pangangailangan na mailapit at maihatid ang serbisyong medikal sa mga mamayan. Paliwanag ni Go, ang Super Health Center ay isang medium type na polyclinic at dito'y sinasagawa ang konsultasyon at primary care. Magandang umaga sa mga taga Ballesteros, Cagayan na imbag na bagat ka na kayo amin. Umabot naman sa 7,000 kwalipikadong residente ng Agusan del Norte. Binubuo ito ng mga magsasaka, mga estudyante at mga maliliit na negosyante tumanggap ng cash assistance at iba pang tulong mula sa Bagong Pilipinas Servicio Pier ay sinusulong ni House Speaker Martin Romualdez sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Umabot ng 300 milyon ang ayuda at serbisyong dala ng BPSF sa 2 araw na aktibidad sa Agusan del Norte. Dumating sa okasyon ang 63 kongresista upang ipakita ang kanilang suporta sa naturang programa. Isinabay ang BPSF sa pamimigay ng tulong sa ilalim ng Farmers Assistance for Recovery and Modernization of Farm Integrated Scholarship and Incentive Program o ISIP. Ito ay startup program, investment at business opportunity. Bukod sa BPSF, inulansya din ni House Speaker sa Agusan del Norte ang Cash and Rice Distribution Program o Card Program kung saan 3,000 residente ang nabigyan din ng cash assistance. Sana all. Oy, mga misis, proteksyonan ng pamilya laban ho sa mikrobyo saan man nalakad nila, magmaunin ho sila ng family alcohol. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian, yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol, yan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ang mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 4:32. Umaga, Pilipinas! 35 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Ay, magandang umaga sa mga suki natin dyan sa North Cotabato, ha? Alam ba ninyo, nagdiwang ng birthday niya si Congresswoman Sam Santos. Isa ho sa pinakabatang miyembro ho ng Kamara de Representantes, ha? 27 years old na si Congresswoman Sam, ha? Kong Sam, happy birthday! Binabati ka ng mga taga North Cotabato, Second District ng North Cotabato. Uy, ka-birthday niya pala si Mayor Senny Mendoza. Ngayong araw, bukas pa actually si Mayor Senny, 26, di ba Malo? Happy birthday kay Mayor Senny Mendoza, bukas po yan, ha? Si Mayor Senny Mendoza naman ay nagdiwang ng kanyang 28th birthday. Yan. Taktora, magandang umaga po, ha? Happy birthday ho sa inyo. Samantala, mga kapatid na high-value target ng PIDEA at PNP arestado sa Aguilar, Pangasinan matapos mahulihan ng marijuana na nagkakahalaga ng 1.4 million pesos. Masantos siya kabasan ni Chikiamin sa ating mga kababayan dyan po sa Pangasinan. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, RS38 Freddy.
naaresto ng pinagsanib na puwersa ng PDEA at PNP ang magkapatid na tulak ng illegal na droga na kinilalang sila Donato Daguasi Abideo, 19 anyos, at kuya nitong si Bueni, 26 anyos, kapwa mga high value target at mga residente ng Nalusbo, Cayapa, Bukon, Banguet. Sa ulat ni PDEA Provincial Chief Mr. Rich Camacho, katuwang nila sa operasyon ang Aguilar PNP at Provincial Drug Enforcement Unit ang PPO sa sinagawa nilang bypass operation sa Barangay Poblacion Aguilar, kung saan isa sa kanilang asset ang nagpanggap na buyer at binentahan ng mga suspect ng 12,000 na gramo ng pinatuyong dahon ng marijuana na may street drug price na 1,440,000 pesos. Nabawi sa mga suspect ang mark money ginamit sa operasyon. Sa ngayon, nasa kustodiya ng PDEA Provincial Office sa Ordoneta City ang magkapatid na nahaharap sa kaso ng paglabag sa Republic Act 90165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Ayaw nyo mag-utol, magbabanding sa kulungan. Ang daming pwedeng gawing trabaho, pagtutulak pa ng drugs ang pinagkaabalahan. Nasabat din ang mga tauhan ng Bureau of Customs ang nasa 7.3 billion pesos na halaga ng smuggled products sa serye ng raid na isinagawa sa Caloocan City at Bukawi, Bulacan. Ayon kay Customs Commissioner Benvenido Rubio, kabilang sa nakumpiska ay mga puslit na gamit mula sapatos, damit at hardware items. Sa isang compound lamang sa Caloocan, nadiskubre ang nasa 3,500 bundles ng underwear at mga medyas na nagkakahalaga ng 4.3 million pesos, habang ang ibang gamit naman ay nagkakahalaga ng 70 million pesos. Samantala sa Bulacan, nakuha naman ng Bureau of Customs ang nasa 3 billion pesos na halaga ng kontrabando. Ikinantado na ng BOC ang mga naturang warehouse para sa inventory habang hinihintay pa ng ahensya na magsumite ng information o importation documents. Ang may-ari nito bilang proof of payment. Sinuportahan ng ilang transport group ang panukalang moratorium sa pagdaragdag ng motorcycle taxi sa bansa. Ayon kay Ariel Lim, ang presidente ng National Confederation of Tricycle Operators and Drivers Association of the Philippines, lubhang maaapektuhan ng expansion ng motorcycle taxi ang kabuhayan ng mga PUB drivers at mga operators. Bukod pa rito, binigyan diin ni Lim na dumarami ng mga aksidente sa lansangan sangkot ang mga motorsiklo. Sinabi pa ni Obet Martin ang Pasang Mazda na ang pagpayag ng gobyerno sa bagong mode of transportation ay nakababawas din sa sinasahod at kinikita ng iba pang transport sector members. Kaya ang pakiusap nila, wag na munang payagang magdagdag pa ng iba. Hayaan na muna yung grupong Angkas, Move It at saka yung ano pa nga ba yung isa? Wag na papasukin yung mga bagong ala namang permit pa. Siyam na pamilya na wala ng tirahan dahil sa sunog sa Itogon, Benguet. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez, Sarge 41. Naimbag na bigat kada kayo amin sa ating mga kababayan dyan sa Norte, Romy. Masusing inimbestigahan ng Bureau of Fire Protection Itogon ang dahilan na pagkakatupok ng dalawang palapag na bahay sa Baguio Gold, Tuding, Itogon, Benguet. Tinitira nito ng siyam na pamilya na kinabibilangan ng 34 na individual. Batay sa investigasyon, nasugatan ng dalawang individual matapos silang tumalon mula sa ikalawang palapag ng bahay para makatakas sa sunog. Kasalukuyan sila nagpapagaling. Kagad namang namagi ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Emergency Shelter Kits at Family Food Pack sa mga pamilyang naapekto ng sunog. Tinayak naman ni Mayor Bernard Bacling na may bibigyan ng sapat na suporta at tulong lahat ng naapektuhan mula sa lokal na gobyerno. At nakipag-ugnayan din ang alkalde sa management ng Felix Mines para sa relocation ng mga pamilyang nasunugan habang sila naghahanap ng pansamantalang tutuluyan. Mula sa kauna-unan sa Pilipinas, DZRH, ito si Romy Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Salamat, Romy. Just take gina. Nangako si Speaker Ferdinand Martin Romualdez na itutulak ang panukalang charter reform upang magtagumpay ang hangarin na maamyandahan ang restrictive economic provisions ng konstitusyon. Ginawa ni Speaker Romualdez ang pangako kasabay ng kanyang pagpuri sa naging resulta ng survey ng big data research firm na Tangere kung saan 52% ang nagsasabing suportado nila ang pag-amyanda ng saligang batas.
Ayon pa kay Speaker Romualdez, ipinapakita lamang ng resulta ng survey ang pagbabago sa sentimiento ng publiko at ang dumadaming bilang ng mga pabor sa pagbabago ng saligang batas. Sinabi ni Speaker Romualdez na naging masusi o mapagbusisi ang pagtalakay ng Committee of the Whole ng House sa panukalang pag-amyenda at pinakinggan ang bawat resource person upang malaman ang argumento ng iba't ibang panig. Ang suporta umano ng nakararaming Pilipino sa panukalang amyenda ng konstitusyon ay dapat na magtulak din sa Senado. Naagad na aprobahan ang resolution of both houses. Number 6 ay naman kay Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales. Ginawa ni Gonzales ang pahayag matapos lumabas ang resulta ng survey ng Big Data Research firm na Tangere, kung saan 52% ang mga Pilipino nagpahayag ng suporta sa charter change. Bago mag-break ang sesyon ng Kongreso noong nakaraang linggo, inaprobahan na ng Kamara ang RBH number 7, ang bersyon nito ng resolusyon para amyendahan ang economic provision ng konstitusyon. Sa kabilang banda, nangako naman si Senate President Juan Miguel Zubiri na aaprubahan ang RBH 6 bago ang Lenten recess, subalit ito'y nabigo. Sinabi ni Gonzales na makakabawi pa naman si Zubiri kung aaprubahan ng Senado ang RBH number 6 bago sila mag-adjourn ng sesyon sa susunod na buwan upang maisagawang plebisito sa lalong madaling panahon. Magsasaka nakatanggap ng modernong gamit sa pagsasaka para lumago ang hanap buhay. Ba, saan kaya ito, ha? Alamin natin mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad, Jimmy. Inaasahan ng City Agriculture Office ng Tacloban na mapalago pang hanap buhay ng mga magsasaka matapos makatanggap ng Climate Smart Facilities sa Department of Agriculture. Pahayag ito ni Romelo Anadi na mamahala ng City Agriculture Office sa Tacloban sa isang panayam. Ayon kay Anadi, nagkakalagang 1.4 milyong piso ng agricultural production facilities na tanggap ng mga magsasaka, kaya ng nursery, training shelter, vermicomposting facility at consolidation at packaging shed na mga modernong gamit sa pagsasaka na kahit mainit o malamig umaulan ang panahon ay hindi maapektuhan ang mga tanim. Ito na ang kauna-unahang agricultural production facilities sa buong region na itinayo sa Tacloban sa tulong ng Department of Agriculture, City Agriculture Office at City Government ng Tacloban. Mula sa Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa balita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Daghang salamat, Jimmy. Alam mo ninyo, kinakailangan talaga suportahan natin, palakasin natin ang sektor ng pagsasaka dahil sabi nga nila, kapag mahirap po ang mga magsasaka, mahirap ang isang republika. Magandang umaga, Pilipinas! Kaya patuloy tayo nagpapasalamat dun sa mga lokal na pamahalaan na nagpapasigla, nagpapalakas sa loob ng ating pong mga magsasaka. Katulad halimbawa diyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa turo nga po ni Dr. Helen Tan, humakot sila ng mga planting material ng kakao galing Davao para madagdagan ang iba pang pagkakakitaan ang mga magniniyog. O kasi for the longest time, sa dami ng mupong mga politiko dyan, wala naman silang programang isinagawa para dagdagan ang kita ng mga magsasaka. Kaya ang ginawa ni Dr. Helen Tan, hinakot yung mga magagandang planting material ng kakao galing Davao, itinanim sa ilalim ng manyugan. Ngayon, nung gumanda na yung kanilang produksyon, di mga MSMEs na yung mga farmers natin, hindi na kontento sa patable-tabliya. Gumawa sila ng sarili na brand. Yan po yung Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935 o dili kaya i-check po ninyo yung available variants ng Tangerine Chocolate sa tangerinechocolate.ph. Mahigit 10 variants po ang available niyan at lahat po ng mga raw materials na ginamit ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Kaya nga po sabi ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi kapwa Pilipino? Kaya tangkilikin natin ang gawang atin. Magandang umaga, Pilipinas! Pumapangalawa din sa top global spirits ang lokal na coconut-based alcoholic beverage na Lambanog. Alam naman ninyo ang Lambanog. Kilalang kilala yan ng mga manginginom dyan sa lalawigan ng Quezon, di ba? Ayan batay po sa top 79 spirits in the world ng online food database na Taste Atlas. Inilagay sa rank number 2 sa buong mundo ang Lambanog na may 4.4 star ratings. Ito ay ang toe-to-toe sa top rank na Speyside Scotch mula po naman sa Scotland. Pero alam mo ninyo, galing tayo ng Scotland. Ang ganda ng mga nila doon. Mga winery nila, at saka mga brewery nila.
Sabagay, tradisyon na talaga. Pero makikita ho ninyo tourist destination sa kanila yung mga paggawaan nila ng alak. Wine tasting, pagkatapos doon kay kwento nila paano yung transition, bakit ito naging tradisyon, ganun kalupit. Sa atin dito si Lambanog backyard business pa rin doon sa iba, di ba? Kahit na meron tayong mga pang-export na, hindi pa tayo humahantong doon sa pagpunta sa kanilang mga winery, doon sa kanilang mga brewery para ipakita kung paano yung proseso. Wala ring ibang Filipino spirit na nakapasok sa listahan maliban sa Lambanog. Ay, wala ang tuba. ang Lambanog galing din naman sa nyug. Andi, tubo ba ito? Tubo? Malo, ano ba ginagamit na sa Lambanog? Tuba. Tuba, kanya minsan sasa. Pero mas madalas tuba, di ba? Alam ko, tuba. Sa Quezon, di ba? Tuba yan. Galing din sa nyug. Hindi tuma. Hindi, parang may hindi siya hindi tuma Anyway, ang sumasalamin ito sa isang katulad na listahan ng Taste Atlas noong nakarang taon kung saan ang Lambanog din ay natalo lamang ng Speyside Scotch. Ngunit mas mataas pa rin ang rango kaysa sa Caribbean Rum, Chilean Pisco at Mexican Blanco Tequila at Añejo. Inilarawan ng online food database ang Lambanog bilang malinaw, walang kulay, strong tasting, mabango, na nagmula sa fermented sap ng coconut palm na madalas ay may alcohol content na humigit kumulang sa 40% ABV. Ilang sa pamilyar na spirits na nasa listahan, ang Japanese whiskey, ang London Dry Gin mula England, ang cognac mula sa France at soju mula sa South Korea. Kita nyo kung ano-ano yung mga pinagbibili nyo pagka kayo gustong maglasing. Yung pala ang pinakamagaling, number 2 sa buong mundo ay ang Lambanog. Maganda umaga, Pilipinas! Ay naku, birthday ni Nanay Marita Salomon ng SBMA. Hindi kayo ito magpapalambanog. Bukas naman, birthday ni Giselle Ricaport pero hindi natin ramdam. Ngayon, Giselle, happy birthday. Paramdam ka naman, Giselle. Alam ang breakfast dyan, At saka bukas naman ang may birthday ni Mayor Seni Mendoza na nagparamdam nung pang Friday. Ayan, Thank you, Mayor, At binusog mo si Malo Cabral. Si Kaador bukas. 49 na makalipas ang alas 4 ng umaga. May naghahandaan na rin ang Philippine National Police at the Department of the Interior and Local Government ang pagdating sa bansa ni dating Negros Oriental Congressman Arnulfo Arnie Tevez Jr. matapos itong maaresto habang nag-golf sa East Timor. Ayon kay DILG Secretary Benjamin Abalos Jr., marami namang posibleng area na pwedeng pagkulungan o pagdetenihan kay Tevez. Tiniyak naman ang kalihim kay Tevez na walang dapat ipag-alala sa kanyang kaligtasan. Nahaharap sa kasong murder si Tevez matapos iturong mastermind sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Digamo at siyam na iba pa noong pang 2023. Bukod dito, may hiwalay pang kaso si Tevez na may kaugnay naman sa serye ng patayan sa Negros Oriental noong 2019. Bigo naman ng National Bureau of Investigation na maiuwi na ng Pilipinas ang dating Negros Oriental Congressman mula Timor-Leste. Kinumpirma ni NBA Director Medardo de Lemos, hindi pa nila kayang isama si Tevez dahil may proseso ang korte sa East Timor kung saan biniberipika ang request ng Pilipinas sa kustodiya kay Tevez. Maliban sa Pilipinas, meron ding hiwalay na request ang Interpol kung saan isinasailalim sa red notice si Tevez. Sinabi ni de Lemos, inirerespeto ng NBI ang lahat ng mga proseso ng mga bansa kung saan isang requesting party lamang ang Pilipinas. Magugunitang naaresto nga si Tevez habang ito ay nasa isang golf course sa Dili, Timor-Leste. Pinabulaan din ni NBI Director Menardo de Lemos ang bintang ng legal counsel ni dating Congressman Tevez na gustong iharas ng mga opisyal na ang gobyerno si Tevez. Kasunod dito ng larawan na hawak ng NBI matapos na ikulong si Tevez na ayon sa mga abogado nito ay patakas umanong kinuna ng picture.
Pero ayon kay De Lemos, mismong si Timor-Leste President Jose Ramos Horta ang nagbigay ng pahintulot sa mga opisyal ng Pilipinas upang kunan ng litrato ang dating mambabatas. Gagamitin na niya ito bilang proof of like documentation dahil hindi pa na makakauwi si Tevez hanggat hindi natatapos ang proseso ng kanyang deportation. Muli namang nanawagan ang Federation of Pre-Farmers o Pre-Workers sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines na suportahan ang kampanya para sa 150 peso daily minimum wage increase sa buong bansa. Sa isang pahayag, sinabi ng FFW na ang advokasya nitong mapataas ang sahod ay naglalayong pasiglahin ang kapangyarihang bumili ang mga manggagawa at matagunan ang kanilang financial stability. Sinabi ng labor group, walang full-time na manggagawa na dapat na dumanas ng kahirapan at dapat lamang itong mai-enjoy ng fullness ng buhay. Nabatin nila na ang mga manggagawa lamang sa Metro Manila ang nararanas ng daily wage na bahagyang mas mataas sa minimum poverty line. Nagpaabot naman ng labis na pasasalamat si Cotabato Governor Emilio Lala Talino Mendoza sa muling pagbisita ni Senator Amy Marcos sa kanilang lugar upang mamahagi ng ayuda sa mga mag-aaral ng University of Southern Mindanao o USM. Ang mga mag-aaral na nakakuha ng ayuda ay nasa ilalim ng programang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS ng Department of Social Welfare and Development. Pinasalamatan ng Gobernadora si Senator Amy sa 10 million pesos na pondong inilaan ito para sa mga estudyante ng USM. Namigay din si Senator Amy ng 6 million pesos para sa 2,000 benepisyaryo mula sa bayan ng Carmen at 1,000 benepisyaryo naman mula sa bayan ng Kabakan. Hinimok din ito si Senator Amy hinimok naman ni Senator Amy ang mga mag-aaral na pagbutihin ang kanilang pag-aaral upang makamit ang kanilang mga pinapangarap sa buhay. Ambassador ng Pilipinas sa China dapat nang pauwiin kasunod ng panibagong water cannon attack ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Detalye ng balita mula kay Raymond Datpa sa Aris 28. Raymond, good morning. Panahon na upang i-recall ng Pilipinas ang ating ambassador sa bansang China. Ito ang rekomendasyon ni Senator Francis Tol Tolentino kasunod ng pinakuling pambobomba ng tubig ng China Coast Guard sa barko ng Pilipinas na unay sa May 4 sa West Philippine Sea. Ayon kay Tolentino, hindi niya kailangang pagsabihan pa ang Department of Foreign Affairs dahil alam nila ang kanilang ginagawa. Kailangan ding pag-aralan ng gobyerno ang sistema ng rotation at resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ngunit hindi kailangang banggitin sa ngayon upang hindi agad nalalaman ng China. Hindi naman inirekomenda ni Tolentino ang paggamit ng barko ng Philippine Navy at baka lalo lamang lumalang tensyon at aabot na sa puntong i-invoke natin ang ating Mutual Defense Treaty o MDT sa bansang Amerika. Sinabi ni Tolentino na sa ngayon ay pasama na ng pasama ang mga pahayag ng China hinggil sa mga nangyayari sa West Philippine Sea. Kahit na meron pa tayong Philippine Maritime Zones Law ay hindi mapipigilan ng China sa pangharas sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Muling nakaranas ng pambobomba ng tubig ang barkong unay sa May 4 mula sa mga barko ng China Coast Guard noong araw lamang ng Sabado. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Raymond Dadpaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat, Raymond. At magandang umaga sa mga taga Jacksonville, Florida. Sabi ni Leo, ang ganda ng temperatura na doon, 15 degrees Celsius. Matapos mabuksan ang OFW Lounge sa NAIA Terminal 1 noong nakarang linggo, pinamamadali naman ni House Speaker Martin Romualdez ang pagbubukas ng OFW Lounge sa Terminal 2 ng NAIA, gayon din sa Terminal 3. Ito naman ang kinumpirma ni OWA Administrator Arnel Ignacio. At dahil successful ang OFW Lounge sa Terminal 1, laging puno ito. Kaya gusto ni Speaker Romualdez na magbukas na rin sa NAIA 2 at NAIA 3. Ayon kay Ignacio, pondo ng Office of the Speaker ang ginamit sa unang lounge at nangako ang kongresista na siya rin ang bahala sa iba pang mga lounge. Sinabi pa ng OWA Chief, hindi lang sa NAIA Terminals magtatayo ng lounge para sa mga OFW dahil gusto din ni Speaker Romualdez na lagyan ang iba pang mga airport tulad ng Cebu at Davao na siya ring direktiba naman ng Pangulong
BBM. Maganda umaga, Pilipinas! Ayan, para naman pagpunta mo ng airport, lalong-lalo na ng mga OFW natin, hindi sila natutulog o nagpapahinga sa malamig na sahig, o pasandal-sandal kung saan-saan, paupo-upo kung saan-saan. Tinuturing nating bagong bayani, pagkatapos alaman lang tayong magandang amenities para sa kanila. Ayan, ganda na ng gising. Pagdating doon, hindi naman sila maganda yung accommodation na abutan, Hindi ka mukha sa ibang bansa yan, Ayan. Pero para magkaroon tayo ng magandang gising lagi, dapat magkaroon tayo ng magandang tulog. Ano nga bang nagagawa ho ng Ultrabayo para tayo ho ay magkaroon ng magandang tulog? Pinapaabot tayo dun sa stage 4 ng tulog, sa pamamagitan po ng postbiotic technology. Ang postbiotic po ay dinevelop ng mga Hapon para nga po mag-improve hindi lamang ang tulog kundi pati yung immune system. Kasi nga naman, habang natutulog po ang isang tao, yung pong utak natin gumagana para palabasin ang mga toxins sa ating katawan. Ayan. On the process, 4 na immunity system ang gumagana sa ating katawan para malabanan ng mga sakit at iba pang mga karamdaman sa pamamagitan ng malakas na resistensya. Para kinabukasan pagkagising mo, masigla ka. Pagharap mo ng salamin, kahit nakulang ka ng tulog ng konti, sasabihin mo, naku, Engineer Het, ang poging mo ngayon. Ayan, sasagot ngayon yung salamin. Siyempre sa isip mo lang. Baka nga mamaya sumagot ng salamin, mahirap na, mapakaripas ka ng takbo. Sasabihin naman ng salamin, dati na, since birth. Ayan. Ngayon, para ho sa mga katanungan pa ho ninyo sa mga benepisyong bigay ho sa atin ng Ultrabayo, pwede ho kayong mag-text sa 0917-110-6580. May naka-standby na po doon na mga medical expert na sasagot po sa ating mga katanungan. Ayan. Ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rehistrado sa Food and Drug Administration at rekomendado ng mga doktor ay available sa Lazada at Shopee. Pwede rin po sa Mercury Drug Stores, Mesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy, Curamed. Yan ho yung mga butika na meron pong Ultrabayo. Pero sinusiguro ho natin, sa lahat po ng branches ng Mercury Drug Store, meron pong Ultrabayo. Ayan. 0917-110-6580. Text nyo ho yan ng inyo pong mga katanungan, mga medical concerns ho ninyo ng masagot ng ating pong mga medical experts. Maganda umaga, Pilipinas! Menos 2, bago mag-alas 5 ng umaga. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Umaga, Pilipinas! Huwag nating kalimutan, tuloy po yung alok sa atin ng Westchester Realty na 20,000 pesos all-in down payment para ho sa ating pinapangarap na bahay. Ito na ho yung pinakamurang ready for occupancy unit sa buong housing industry with easiest term para po sa mga gustong magkaroon ng sariling bahay. 5% lamang ang down payment, pwede pang gives. At 7 days after take-out ng Pag-ibig Housing Loan, pwede ka nang maglipat bahay agad. Yun po yung mga proyekto nila dyan po sa Sibera Mabalacat, Sibera Baclaran at Samira. Mantakin ho ninyo, napakalapit lamang po nito sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Kaya napakagandang investment. Kaya naman iniintay ho natin, 20,000 pesos all-in down payment, pwede ka na maglipat bahay agad. Ngayon, ang inyo pong gagawin, mag-text ho kayo muna sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555 para po ma-schedule ang inyong punta. At kung ngayon ho kayo magpapareserve, nag-uumpisa ng Sakura Festival, yung cherry blossom nila doon, bagamat medyo malamig pa ho sa Japan, nagsisimula na. Ayan, 342 to Japan. Ohayo gozaimasu sa ating masuki dyan po sa Japan, pwede nyong ma-avail yan kung tatama kayo sa dart ng dartboard na kung saan nandun yung Japan. Ayan. Kung hindi naman, Singapore, Macau, Thailand, Taiwan. Ayan. Diyan ho kayo po pwede rin pumunta. Ayan. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay plus a chance to win a trip for two sa isang Asian destination. 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Mga taga-Pinggangasan, Marinduque, magandang umaga. Maganda umaga, Pilipinas! 19,000 po ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog.
Yan, ganyan lang ho kasimple. Pero 19,000 na yan, ha? Sana nga magkaroon na tayo ng winner. Basta, ang ating mahiwagang tunog ay ibinagsak. Kung saan ibinagsak at anong tinamaan, blaha na kayo. Maganda umaga, Pilipinas! Alam ba ninyo si Katrina Halili? Todo trabaho po para makapag-move on daw sa pagpanaw ng kanyang boyfriend. Ay, ganun. Detalye na balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Magandang balitang natanggap ng kapuso actress na si Katrina Halili habang naglulok siya sa pagpanaw ng kanyang non-showbiz boyfriend na si Jeremy Giab. Nanalo siyang Best Supporting Actress sa 10th Emirates International Film Festival sa Dubai. Entry doon ang pelikula niyang Avenida na kung saan ay nanalo rin itong Best International Film Feature at Best Actor naman ang lead actor na si Alan Dizon. Hindi nakadalo si Katrina sa naturang International Film Fest sa Dubai kaya tinanggap ito ng line producer nila na si Dennis Evangelista. Nung itinawag raw sa kanya ni Dennis na nanalo siya, pansamantala niya nakalimutan ang pagdadalamhati sa pagpano ng kanyang boyfriend. Pero pagkatapos naman noon ay malungkot daw siya uli nang nakatanggap naman siya ng balitang pumanaw naman si Jacqueline Jose. Kaya samot-saring emosyon daw ang nararamdaman niya nung araw na iyon. Pero ngayon ay nasa moving on process na si Katrina at ibinuhusan lang daw niya ang oras niya sa trabaho para makalimot sa pagpanaw ng kanyang boyfriend. Heto ang pahayag ni Katrina Halili. Kasi nga, yung binisi ko talaga yung sarili ko. Kaya, lalo na nung umpisa, pag umiiyak ako, ganun talaga ako, di pwede. Tinanggap ko yung trabaho. Kasi napapaos ako eh. Kahit yung hindi ka umiiyak, yung parang paiyak ka pa lang, parang, sabi ko, ganun pala pag totoong iyak, mahapdi dito. Para kang sinasakal. Yan ang pahayag ni Katrina Halili. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat, Gorgie. Pero alam ba ninyo, isa pa rin hong cause ng death sa Pilipinas, tuberculosis. Dami pa rin nagkaka-TB, ha? Kaya kasama ho natin ngayong umaga para pag-usapan po ang... ano ba nangyari yung World TB Day? Ano, ha? Si Ma'am Nenette Ortega, ang country manager ng AIDS Health Foundation. Si Ma'am Nenette, good morning. Umaga po, Sir Sir Almones. Opo. Ma'am Nenette. Nabubulol. Opo. Kumusta na ho kayo, Ma'am Nenette? Okay lang po, kagagaling na sa trangkaso. Ay, bakit? Oo, pag-uusapan natin TV pagkatapos kayo may trangkaso. Hindi, layo naman ng TV sa trangkaso. Ano? Pero, malayo naman po siya. Globally, globally, gano'ng katinding problema pa rin natin sa tuberculosis? Kung titingnan niyo po globally, napakataas po ng number of cases. Pero, ang gusto ko po sanang i-share sa inyo yung ating local data. Okay. Na as of end ng December 2023, yung total number cases po natin ay 612,000. Huh? Magkasama na po dyan. Opo, 612,534 to be exact po. Combination po yan ng bagong diagnose at saka yung mga relapse TB cases po. So in other words, merong dating may TB tapos bumalik ulit yung TB nila, maaaring hindi po nagkompleto yun ng gamutan at bumalik yung mga simptomas. So, ganun kataas po. Dati napababa na natin yan. Kaya nga, nagsara na yung QI. Diba? Ba't ngayon, pataas na naman? Upwards na naman ho yung trajectory? Opo, pataas po ng pataas yung trajectory niya. Kung makikita nga po nyo, ang case notification rate natin is sinasabi ng DOH na sa kada 100 population natin, merong 549 cases po. So, ibig sabihin 54% po yun. So, ganun kadami po yung nagkakaroon ng TB per 100,000 population. Ma'am, hindi ito yung sa bata, ha? Yung primary complex, hindi ito yun. Po yung, ito, TB talaga. TB talaga. TB po talaga ito, opo. Tapos, ang death po ay mahigit 10,000. Mas malupit pa sa COVID, ha? Opo, parehas naman po sila ng COVID na isa talaga siyang public health na emergency na dapat i-address ng bawat isa sa atin, tulungan ng Department of Health. Ma'am, So, may bakuna ng TB.
Actually, yung bakuna po natin binibigayan nung bata pa, di ba? Ang tawag po dyan ay BCG. Oo. Yung BCG na yung binibigay po sa mga bata yung para maprotektahan sila kung meron silang exposure ay kasama sa bahay or doon sa paligid kung saan nandun yung bata. Pero habang tumatagal po, sabi nung mga experts, yung BCG na binigay sa atin nung bata tayo, very limited na po yung kanyang kakayahan para maprotektahan tayo pagdating sa adulthood. Kasi marami po mga factors niyan. Like for instance, kung bumagsak po ang resistensya or yung immune response, meron tayong sinasabing latent TB, pwede siyang ma-activate at may develop siya ng sakit na tuberculosis. Ayun. So parang nag-hibernate lang pala yung virus, ano ha? Actually po, siya, bacilli po siya, bacteria. Po sa viral infection. Oo. Nag-hibernate lang yung bacteria. Pagka nakakita ng tiyempo, bumaba yung immune system mo, yung immunity mo. Pwede ma-activate. Activate siya. Ang tawag po doon, latent tuberculosis. Condition po yan na maaaring meron kang TB or infected ka ng TB bacteria, pero wala kang signs and symptoms, hindi ka nakakaramdam na meron kang sakit. At hindi ka rin basta-basta makaka-infect ng iba. So, yun po yung latent. So, once bumagsak ang immunity mo, maaari siyang ma-activate. Kaya kung makikita nyo po, di ba sinasabi nila, ang pag-activate ng TB from latent at ang maraming nagkakaroon ng TB ay may kinalaman doon sa socio-economic na condition niya o yung kinalalagyan niya. So, pagka usually, di ba, kapag pagod na pagod ka, hindi ka nakakakuha ng tamang rest, wala kang tamang nutrition, babagsak ang resistensya mo, nagkakaroon ka ngayon po ng TB. At pag hindi po siya nagamot, maaaring maka-infect ka. Sabi po nung mga doctors, maaaring maka-infect ka ng another 10 to 15 na tao kung untreated po siya. Wow. Kaya kanya ganun kabilis po siya dumami. Ang problema ho natin, hindi naman lahat ng may TB o carrier ng TB, ubo ng ubo. Hindi nga po, hindi po lahat kasi mayroong symptoms. Opo. Kasi may kakilala ako na estudyante, hindi naman mahirap, ano ha? Nung ma-check, na-diagnose siya, mayroong tuberculosis? Opo, marami po tayong ganung kondisyon. Tapos may mga kaso din po na TB na hindi lang naman sa baga. Meron po siya yung extrapulmonary na sinasabi. May kasama nga po kami sa advocacy. Ang nangyari po sa kanya ay tuberculosis, pero meningitis po yung kanya, TB meningitis. Nabulag po siya dahil doon. Huh? So, opo. Ay, isa po yung tinatawag nating extrapulmonary po or sa labas ng baga tumubo. Ganun ba yun? Ma'am, yung skin asthma? Iba naman po yung skin asthma. Allergy naman yun. Allergy related po yun. Pero nakakita na rin po ako ng kaso ng skin tuberculosis. At ang nangyari po ay yung kalahati ng mukha po niya yung nakain nung infection. Kasi hindi po talaga immediately na diagnose. Ang problema po natin kasi ay yung modern or yung bagong technology na diagnostic tool para ma-determine ka agad kung may TB or wala ang isang tao. Kaya ang ginagamit nga po ngayon, yung gene expert na machine, sa loob po ng 4 na oras ay kaya niyang makita kung may TB ka or wala. Saan available yung testing equipment na yan, ma'am? Yung pong gene expert machine na yan ay nakakalat na po yan sa buong Pilipinas. Mayroon po niyan yung mga specific health centers na dinesignate po ng Department of Health as TB diagnosis facility. Ang malalaking ospital po ng gobyerno, meron po yan. For instance, dito po sa San Lazaro, meron yan. Okay. Sa JB Lingad, sa San Fernando, Pampanga, meron po yan. So lahat po ng regional hospitals, meron po silang gene expert. At saka lahat po ng rural health unit or centers ng local government unit na designated siya as Global Fund supported sites through the EBSP na NGO ay meron pong gene expert machine. So ganun kalawak na po yung coverage niyan. May bayad? Napakalaki po kasi wala po siyang bayad sa mga government facility at ganun din naman po doon sa mga designated private partners na binigyan po ng Department of Health through PBSP Global Fund
nung Gene Expert machine. So, gano'n na po siyang kabilis. Ang problema lang po talaga natin ay hindi nagka-come forward ang mga tao doon sa TB Dots facility para po makapagpatingin at ma-rule out kung may TB or wala. Kasi nga social stigma pa rin yun eh, di ba? Kung naman unang panahon, nung kapanahon ng mga bata pa ho kami ni Ma'am Nenet, bagamat si Ma'am Nenet ahead siguro sa akin ng how many years, ano ha? Di ba? Stigma kasi yung pag sinabing may TB ki, tibihun. Ganun ang tawag sa'yo, kaya yung iba ayaw di ba? Tisiko. Pero noon, ang description mo ng may TB, yung patpatin, yung payat na kulang na lang liparin ng hangin, 'di ba? Na pagka umubo, parang hanger. Oo, parang hanger na kapag umubo akala mo titilapon yung mata. Opo. Ganun ang description. Opo, kasi nung araw po naman ay wala talaga nitong mga modern diagnostic tool na ito. Pero ngayon po may Gene Expert na kanya tinatawagan lahat ng tao. Kung meron kang nararamdaman or wala kang nararamdaman, pero feeling mo ay dapat kang magpa-check up para ma-rule out kung may TB ka or wala, pumunta na sa pinakamalapit po na TB Dots facility. At sila po ay either meron silang Gene Expert dahil high burden yung lugar nila, or meron silang specific nakalink kung saan naka-detail yung Gene Expert machine po. Ayun. So, libre po siya sa government facility. Oo. Kasi nga, iba na ho ang itsura ngayon ng may TB. Wala diba? Na po sa itsura. Wala na sa itsura, oo. Ngayon, akala mo, physically fit, di ba? Nag-gym pa, di ba? Ang laki ang lalaki ng abs. Nung ma-check sa eskwelahan, lumabas doon, may TB yung bata. Di ba? Kanya nga sinasabi po, di ba number 1 priority po na public health yan ni President Marcos. At sinasabi din po ni Secretary Herbosa, ang aim po natin, dapat by 2030, ma-end natin yung tuberculosis sa Pilipinas. Kaya sinasabi po, kailangan mahanap lahat ng may TB. At pag nahanap natin yung mga may TB na yan, ay ma-test talaga para ma-rule out kung may TB. At immediately po, bigyan sila ng gamutan. Ayun. Kasi pagka nag-positive po sa TB, ibig sabihin, meron siyang infection, sa pag-inom po niya ng gamot sa loob ng 2 weeks, hindi na po siya makakahawa. Pero ang ibig po sabihin nun ay kailangan ituloy pa rin po niyan tapusin yung 6 months na gamutan para masabi totally na napatay na yung bacteria sa loob ng katawan niya at totally cured na po siya sa tuberculosis. Ma'am, halimbawa... So, ganun po yung ating tinatahak doon sa requirements ng TB treatment. Oo. Walang anti-TB na parang pangmatanda, di ba? Pwede ba yung anti-flu? Hindi po, magkaiba pa rin po siya. Kasi ang flu po viral, ang TB po bacteria. Opo. So hindi sapat yung nagpapaturo ka ng anti-flu vaccine? Iba pa po kasi yung flu. Iba pa rin po yung yung para sa pulmonya. Magkakaiba po talaga yan. Magkamag-anak daw ba yung TB at saka yung asthma? Ay, ang asthma naman po kasi related po yan sa sa allergy. May mga triggers po kung bakit nagkaka-asthma. Iba naman yung asthma wipe. Di ba? Takusan naman yun. Takusan. Parang hinakabol ng asawa. Parang gano'n. Okay. Ibang usapan po yun. So yun po yung ating ang focus naman po kasi ng AIDS Healthcare Foundation ay yung HIV-TB collaboration po na initiative. Bakit po TB-HIV? Kasi sinasabi po natin, ang number 1 killer po na mga merong HIV ay ang tuberculosis. Di ba po sinabi ko earlier na kapag immunocompromised ka, kung meron kang latent TB, nag-a-activate po siya. So ngayon, ang ginagawa po ngayon ng Department of Health, part ng commitment nila para ma-intensify din po yung pag-diagnose ng tuberculosis among people living with HIV ay nililink po immediately sa mga sa pulmonary diagnostic ng TB within the same facility po kung hospital. Para kung negative po siya doon sa test, bibigyan po siya ng tuberculosis preventive therapy, yung tinatawag po namin TPT, para pag binigyan ka po ng gamot na yon, immunocompromised ka, hindi po ma-activate yung TB. Pero kung once pag-positive ka sa TB at person living with HIV ka, bibigyan ka rin po ng gamot sa TB at iinumin po yan for the next 6 months. Kailangan ayusin po yon
at para ma-start din po yung kanyang antiretroviral therapy. Ma'am, Pero among people living with HIV po na newly diagnosed, yung pong i-implement ng DOH ay yung bagong diagnostic tool po na ang tawag namin ay urine TB LAM. Ito po, bagong-bago ito, ihilang po ng isang taong nag-positive sa HIV ang gagamitin para matest, para malaman po kung meron siyang TB or wala. Yan po yung bagong diagnostic tool. So, pero kung mag-positive man siya sa TB LAM, ay isa-subject pa rin po siya doon sa gene expert machine diagnosis para malaman din naman po kung multiple drug resistant yung kanyang klase ng tuberculosis. Kasi may MDR-TB na rin po tayo, sir. Ang ibig sabihin noon, yung gamot na ginagamit sa ordinaryo na TB ay hindi po pwedeng gamitin panggamot dun sa MDR-TB. Okay. Kasi po drug resistant na po siya dun sa current set na gamot na ginagamit sa ordinary TB. Ang importante so, ganun dito, na po nag-evolve yung disease. Ang importante ho dito, dalawang bagay. Number one, yung mindset natin na ang isang may hika o may TB, patpatin, nililipad na. Ngayon ho, iba na. Ang may TB ngayon, it could be anyone walking around there, di ba? Physically fit, ang ganda-ganda ng pangangatawan, pero carrier na pala. Kasi nga, yung kanyang bakterya na nag-hibernate sa katawan, pwedeng ma-activate dahil sa puyat, kulang ng tulog, tapos kulang ng resistensya, bumaba ang immune system. Yung mga ganyan ho. Number 2, libre. Wala pong bayad ang pagpapacheck up. Kaya, di ba, it's just allocating time. Ngayon, kaya lang, si Mana Santa, baka sarado yung mga health center natin, so, ganun lang ho, bigyan ho ninyo ng panahon. Ang dami yung oras, di ba, mag-party-party, magbakasyon, mag-swimming. Baka po pwede nyo bigyan ng oras naman ang inyong kalusugan, magpa-check up ko kayo kung meron kayong TB, di ba? Kasi mahirap yan. Di ba? Matakin nyo, ang isang carrier, pwedeng makapanghawa sa loob ng 4 na araw ng hanggang 15. Opo, 10 to 15 po na katao. Pero ang problema po kasi, nandyan yung health center at meron po yung mga doktor at nurses na trained doon sa TB. So, i-educate sila tapos i-rule out po doon sa TB DOTS facility po nila. Karamihan po ng health center natin ay meron yan. At kung may PhilHealth ka naman, covered din po ng PhilHealth yan. Kaya wala ka rin talagang gagastosin. So, punta lang sila sa TB DOTS facility at meron mga trained na doktor doon, nurses and midwives, at bibigyan sila ng karampatang counseling, education, tapos ililink na sila sa diagnosis. Kung magpositibo po sila, ay i-enroll sila sa TB DOTS na gamutan. Ayun. So, ganun na po. So, wag na nilang hintayin na may maramdaman kung alam nila talagang sila ay dapat magpa-check up. Yung sinasabi po namin na i-address mo naman yung health-seeking behavior mo. Prevention is better than cure. Opo, naalala nyo, di ba, ang mga anak natin, ipinapa-well baby check-up natin monthly. Pwede naman po yan sa adult na magpa-well check-up ka doon sa center mo. Yan yung sinasabi namin, pwede bang i-address mo naman yung health-seeking behavior mo. Magpa-check up ka naman. Ayun. So, ganun po yung pinopromote natin na prevention approaches. Kasi kung alam mo kung ano yung estado ng kalusugan mo, hindi na yan lalala kasi ang ugali po ng Pilipino, kung kailan may nararamdaman at talamak na yung kanyang nararamdaman, saka lang pupunta sa center. Tapos in most of the cases, hindi pa nga po sa center pumupunta, dumidiretso sa mga ospital. Kaya yung ospital natin, nabe-burden ng mga primary level services na hindi naman dapat sa kanila. At yung ating mga centers na primary health services, halos hindi pinupuntahan ng mga tao. Yun. So, kailangan po talaga i-promote natin yung primary health services na available sa ating mga health centers. At diyan po ay pwede kayong pumunta, magpa-well check up, kasama na ng mga anak ninyo, pabakunahan na din yung mga bata dahil uso pertussis, para po prevention talaga at lesser yung inyong panahon na gugugulin at wala kayong gagastusin para magpagaling at magpa-ospital. Baka mamaya, lumala pa yung sitwasyon, di ba? Opo, tapos mangyayari nun, hawa-hawa sila sa loob ng bahay. So mas malaki yung problema, matitigil ang pagtatrabaho. Correct. Kasi kailangan magpagamot ng maayos.
para masabing hindi ka na nakakahawa kasi nakainom ka na for the first 2 weeks. Pero tatapusin mo yung gamot mo ng 6 na buwan. Ngayon, ganun po siya. Sa panahon ho ng hirap ng buhay ngayon, bawal magkasakit. Kaya magpa-check up po kayo, ha? Ayan, Tama po. Okay. Opo. Sige. Ma'am, thank you, ha? Thank you again and magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat for joining us. Maraming salamat po. Si Ma'am Lynette Ortega, ang country manager po ng AIDS Health Foundation Philippines. Magandang umaga, Pilipinas! Pero ano man po ang lakad ho ninyo ngayong araw na ito, proteksyon ng pamilya, laban ho sa mga mikrobyo, laban ho sa mga bakterya. Laban po sa mga bakterya. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede natin pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun ang mga mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ayan. Yan po yung mabangong isopropyl alcohol. Gamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona, ginagamit for sponge bathing and other cleansing purposes. Kaya kung may biyahe ho kayo, may lakad ho kayo ngayong araw na ito, may maliliit na bote ho ng family rubbing alcohol. Hanapin po ninyo yung family rubbing compound improved alcoholone. Family rubbing alcohol parang DCRH, subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Sabi nga nung isang nakatabi ko, sabi niya, naligo ka na ba? Sabi ko, hindi pa. Bakit? Ang bango mo. Sabi ko, family alcohol lang yan, kapatid. Kala niya kung ano yung pabango ko. Magandang umaga, Pilipinas! 24 makalipas ang 5. Champion! Yan ho papasok ho ang tulong ng Ulta Bio. Ang Ulta Bio po ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ho ng mga doktor at rehistrado sa Food and Drug Administration. Anong ginagawa ho nito ha? Hindi ho kwentong kutsero ha? Hindi ho testimonial. Talagang clinical trials ang ginawa ho doon sa Japan at sinasabi na ito nga po parang adjunct treatment para ho sa mga nagkakaroon ng HIV. Dahil nakatutulong ho ito para i-boost yung immune system. At saka isa doon sa 4 na activate na immune system o immune cell natin ay nanggagaling nga po sa postbiotic treatment. Kaya para ho siguro mas karagdagang impormasyon, iyaan natin yung mga medical experts na magpaliwanag ko sa inyo. Mag-text ho kayo sa 0917-110-6580. 24/7 meron pong medical experts na nakastambay dyan. Sasagot sa inyong mga tanong. 0917-110-6580 para po sa karagdagang impormasyon. Ang Ulta Bio po ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rehistrado sa Food and Drug Administration at rekomendado ng mga doktor. Available sa Lazada, sa Shopee, at sa lahat ho ng branches ng Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy, at Curamed. Alam nyo naman ang Mercury Drug. Pagka hindi ho yan talagang epektibo, hindi ho nila itatago yun. Kaya puntahan ho ninyo pinakamalapit na butika ng Mercury. Mercury Drug Store. At doon ho kayo magtanong sa kanilang mga medical experts kung meron pa ho kayong mga concerns. 0917-110-6580. Diyan ho naman kayo magte-text ng inyo pong mga tanong may kinalaman po sa inyong kalusugan. Magandang umaga, Pilipinas! Si Dr. Celia Elumba, Chief Technical Advisor ng United Nations Industrial Development Organization o UNIDO Global Quality and Standards Program. Pero wala hong kinalaman sa programa ho ng UNIDO ang ating itatanong ho sa kanya. Meron ho siyang concern. Actually, sumulat ho siya kay Secretary Ted Herbosa tungkol po sa naging kaso naman ng kanyang isang kasama ho sa bahay. Dr. Celia, magandang umaga po sa inyo. Hi, magandang umaga sa iyo, Angelo, at magandang umaga sa lahat ng mga tagapakinig mo sa umagang ito. Briefly nga, pakikwento niyo ho sa amin, ano bang nangyari? Nabigla rin ako doon, Angelo. Alam mo, yung kasambahay ko, pagkakamali ito, malaking pagkakamali. Hindi niya siguro madaling araw, meron siyang nilagay na bote sa tabi ng kanyang tulugan. Yung bote na to is nilagay niya, naglipat siya ng konting declugger. It is a chemical solution, pampalinis ng mga, sa lababo, CR. Sa kusina, sa CR. So, ang plano niya daw, sabi niya sa akin nung nag-usap na kami the next day, na lilinisan niya sana yung kanyang sink, lababo niya.
naglipat siya ng konti sa isang maliit na jar, na bote, glass jar. Tapos siguro absent-mindedly nilapag niya dun sa lamesa sa tabi ng tulugan niya. Okay. Ng mga madaling araw, alam mo na kwento niya to after the fact, no? Hindi niya immediately naalala. Madaling araw, mga alauna daw yan ng madaling araw, akala niya tubig yon, inabot niya. Noong namang ininom niya, ngayon pumasok siya, naka 400 yung kanyang blood sugar, mataas ang blood pressure niya, mataas ang, lahat ng vitals mataas. Sabi ko, alam mo siguro, sinabi ko sa doktor, ha? Sa totoo lang po, hindi po ako doktor sa pagtawag niya sa akin. Hindi ako medical doctor. Pero siguro naman, maintindihan mo, kung meron kang sakit sa katawan, may pain ka yung vitals mo, ang reaction ng katawan mo, talagang mag-shoot up lahat ng pulse rate mo, yung blood pressure mo. Talagang tataas lahat yun kasi response ng katawan mo yon doon sa nararamdaman niya. So, minamanage nila yung kanyang diabetes, ngunit yung dahilan kung bakit kami pumunta doon, walang management. Kung ikaw ay in pain, naka-ingest ka, alam mo, kaya ako na-frustrate because supposedly, sila ang chemical poison or poison control center. Sila ang toxicology unit ng ating Luzon area or Metro Manila or kung saan man, NCR. Anong ginawa nila tungkol doon sa poison control? Ano yung ginawa nila? Bakit pa kami doon ni-refer? Ano yung protocols na sinunod nila? Meron ba? Unang-unang aking tanong, doon sa triage, ano yung kasi ang triage dapat pina-prioritize kung ano yung kaso na pinaka-critical. Uunahin nila yung pinaka-severe case, pinaka-serious case, yung hindi makahinga, tapos yung may problema sa blood flow, yung hindi makagalaw. So meron yung order of priority. So unang-una, toxicology center siya. Siya pa yung training center, right? So paano nila in-apply yung kanilang specialization yung tinuturo sa nila. Kaso na eksakto, sa kaso na ito. Paano nila in-apply yon? Anong priority ang ibinigay nila doon sa mismong specialization? Dapat sana nila. Yun ang unang-unang problema ko doon sa triage. Yung mga doktor, alam mo, I have to say, yung iba talagang buo ang kalooban. Yung iba, I have to commend some of them kasi talagang energy level, despite the fact na siguro mga 20 hours na siguro sila doon. Pero yung energy level nitong isang emergency doctor na to was very good. Pero kung hindi ka matanong, kung hindi ka makulit, kung hindi ka malakas ang loob na magsalita, mag-aantay ka doon ng napakatagal hanggang hindi mo alam kung anong mangyayari sa'yo. So after 40 hours, saka lang nagbigay ng treatment? Wala namang treatment. Kasi yung 40 hours na nandoon, 60 ang total na nandoon kami. Yung 40 hours na nandoon, ang treatment na ibigay sa kanya ay IV. Yung lang. IV na yon was really for the diabetes. Wala namang binigay na pain control. Isang beses lang, yung omeprazole. And that was dahil sa kakakulitan namin. Nung pangatlong tanong ko na doon sa emergency doctor, na sinabi niya sa akin, ma'am, in-endorse ko na sa internal medicine yan, ha? Sa kanila mo na lang itanong kung ano yung gagawin kasi naka-endorse na. Lapit ako sa internal medicine doctor. Dalawa sila. Nasaan sila? Nandyan lang, ma'am. Hindi naman malayo. Ilang hakbang lang yun Talagang marami lang nangyayari. Marami lang talagang tao. So, nilapitan ko yung internal medicine doctor na I have to ask, ano na po ba yung gagawin natin? Kasi yung pasyente po natin talagang masakit din siya. Nagrereklamo na po siya. So, ang sagot sa akin ay, wala pa po dito. Ano bang pangalan? Wala pa po dito. So, balik ako, Dok, wala daw dun sa kanila. Ay, naku, ma'am, halika, samahan mo ako, sabihin mo sa kanila, I was doing referee ko na sila, talagang pinagtapat ko na silang dalawa. Lapit yung isa, hinalungkat yung ayan, and the other doctor goes, and so I was so frustrated. I said, my goodness gracious, you are so quick to dismiss. Kaya pala hindi naasikaso kasi hindi nila alam na may ganitong klaseng pasyente. Hindi nila alam. At yun nga yung aking problema. Bakit hindi nila alam? Siguro dun sa triage na sistema, dapat meron ng rating dun sa kanyang papel, nakalagay, alam mo yun, may rating score ka. Na priority ikaw ay A+, B+, whatever, or 90. Mag-scoring system kayo para kapag ka nagtaturn ka ng papel, alam mo kung ano yung dapat mong unahin. O baka dapat color code para mas madali, walang basahan.
Kapag talagang critical, yung papel mo ay naka-pink, yung isa naka-green, yung isa naka-yellow. Alam mo yon, so mas madali bang mag-isip? Hindi lang, ma'am. And you always have the option, pagka sinabi nilang hindi namin kaya dito, you can have the option to transfer. Yes. Kaysa naman nakapending doon for the past 40 hours, di ba? Yes. Lalabas, magpapasan sila ng responsibilidad. So what happened? What happened? Nakalabas na ho ba yung pasyente ng ospital? Namatay yung pasyente ng ospital. And I have to tell you, yung isang doktor, after makita niya, kasi hiningin ako ng, so, ito sa mga kaibigan ko, no, pinost ko na kasi na-frustrate talaga ako. Nalipat siya sa isang room na mga 8 yung iba niyang kasamahan, 7 yung kasamahan niya. So actually, natuwa ako dahil akala ko okay na. Doon, hindi pa rin siya nabibigyan ng remedyo. So, na-frustrate talaga ako dahil so follow-up ako ng follow-up. Ano na, kumusta na doon sa partner. Pinisita ko siya the next day. Wala pa rin. Nagtanong ako, wala pa rin. So, ganito daw ma'am, kailangan daw bilhan na ng gamot na ilalagay na daw nila. Natuwa ako. Tapos sabi ko, naku, siguro hindi na nakalagay yung tubo sa kanya, naka-intubate siya eh. So, then nalaman ko hindi pala, NGT pa rin. It is the nasopharyngeal na ilalagay mo sa tubo through the nose para papasok sa tiyan. So, hindi nila ngayon panilalagay. Di follow-up pa rin kami. Yung gamot na kailangan ipasok through that, pinahanap sa amin kasi wala sa ospital. So, ngayon, hanap kami. Yung medicinan na yun, wala yung eksakto. Meron dito yung, ang hinihingi sa amin, hindi naman complicated, Maalox Plus. Pero it is something that has to be administered through the nose. It's a liquid form. Nakahaluan mo ng isa pang gamot. And so, ang question ko is, okay ba itong may plus? Kasi yung gusto mo, walang plus. Okay, ang tagal bago nila nasagot yan. So, hindi ko binili lahat. Binili ko lang muna 2. Pero kinuha ko na yung lahat ng 30 pills. So, in any case, nung tinatanong ka na, okay, nabigyan na, ma'am, hindi daw po maibigay kasi wala pa pong bakit walang NGT? Wala daw anesthesiologist. Bakit walang anesthesiologist? Wala daw mahanap. So, hindi ko talaga maintindihan. 40 hours, 48 hours, walang anesthesiologist. And so, it happened na kaka-follow up ko, eto na, nagpadala ng umiiyak na yung mensahe, voice message ng partner niya, pumanaw na yung aming pasyente. Doc, may sagot na sa inyo si Secretary Herbosa sa letter niya? Wala pa siyang sagot. Sige, papaalap natin. Meron akong 3 mga kaibigang doktor na nagsabi, alam mo si Sec Rene Solidum, i-forward sa kanya yung kopya ng mensahe, 3 kong kaibigan na doktor, ifa-follow up din daw nila sa different levels ng pamahalaan. At pagtatapos, yung isang doktor na ni-refer sa akin, alam mo yung sinabi niya, kasi pinabigay ko yung kopya noong picture, noong chemical. Ang sabi niya, alam mo, hindi complicated dyan. In fact, plant-based at saka coco-based yung kanyang na-ingest. So, hindi naman niya nilulun, na ilabas niya, idura niya. Kung na-treat lang ahead, ng tamang treatment. Kung na-treat siya agad, ng tamang treatment, hindi niya kinakailangang mamatay. Doc Celia, thank you for joining us this morning. Ayoko nang samain ang loob ng ating mga kababayan. But with your narration is a reflection na ganun ho kahirap talaga magkasakit at ganun pa rin kababa ang ating ganun kahina ang ating medical system. Ang dami na nagpi-feedback dito sa mga provincial hospitals, ganun din daw. Mas masama daw ang nilagay nila. Ang toxicology sa Pilipinas, 10 ospital. Ang isang toxicology, 10 ospital ang kailangan i-service. Diyos may Ginoo. Kasi mas marami daw pong nangingibang bansa. Eksakto. Alam mo, yun ang sinasabi nila. Kaya sila ganyan kasi nagkukuha lamang sila dito ng experience para makapag-ibang bansa. Bakit? Diba? Hindi natin kayang i-hold ang sarili nating mga kapwa Pilipino. Kailangan nila ng suporta. So, hindi ko sasabihin na at the end of the day, sobra silang pagod, sobra silang dami ng inaasikaso, na siguro, alam mo yun, dinidetach na sila yung sarili nila. Nakakalimutan na yung hindi ko naman gustong sabihin ito, pero yung pagkatao, pagka-Pilipino, nawawala na dahil yun lamang paraan para sila rin maging sane. Maging silang, ang sanity nila ay makontrol nila sa kanilang particular positions because it is so overwhelming. Why? The system has to help itself. The system is so broken that it cannot, wala na, the spirit is lost. That nobility of the medical profession is lost. Sasabihan ka ba naman, ano po ba ang concern ninyo? Over the phone, nag-iiyakan na kami. Ano po ang concern ninyo? Wow, ang concern ko ay namatay lamang yung pasyente. Doc Celia, again, thank you. Thank you for bringing this out and we'll be praying para doon sa inyong kasambahay. At saka I will be please,
we need systemic change. Yes. Hindi to pwedeng naireklamo lang, naisulat lang, tapos Yes. na. Yes. There has to be real change. We'll call on the attention ng pong mga concerned agencies natin. At saka Kongreso, bigyan sila ng budget, bigyan sila ng pera, at bantayan. Nag-ISO pa man din sila, walang sinabi yung ISO nila. Sige. Thank you very much. Dr. for, Celia, thank you. putting me on. Maraming salamat. Thank you, sir. Thank Si you so much. Dr. Celia Ilumba ang ating po nakausap. Ayaw natin pasamay ng loob ng mga nakikinig, pero yun ho yung realidad di ba? Hindi nga natin masisisi ang mga doktor dahil sa, mantakin mo, isang toxicology, 10 ospital ang paglilingkuran. Pero yung ospital pagkatapos hindi matreat yung dahil walang anesthesiologist, ay nako. Maganda umaga, Pilipinas! Bawal magkasakit. Oras sa buong Kapuluan, 47 makalipas ang 5:00. Ang pormasyon kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ang lalaki ng pondo ng mga mga politiko natin nakikinig ngayon. O ano yung mga inaasikaso nyo? Asikasuhin nyo muna mga government hospital. Ang takinunin nyo, isa na pong swerte yung makaupo ka sa wheelchair. Ano ba naman yun? Dami-dami yung mga pinapangakong kung ano-ano Ay, sus, may ginoong buhay ito. Sige, wag ho kalimutan may tangerine chocolate po na available sa market ngayon. Yan po ay produkto ng mga magniniyog sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga magsasaka na dati pong umaasa sa kompra, ngayon po yung mga MSMEs na. At ang kanilang pinoproduce ay di kalidad na cacao beans. At nagpo-produce po sila ng tangerine chocolate. Yun po yung brand ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon, ng mga magsasaka. Yan po sa lalawigan ng Quezon. Available sa 0919-095-5935 o dili kaya sa tangerinechocolate.ph. Natutuwa ho tayo dyan po sa lalawigan ng Quezon Isa sa mga priorities po ni Governor Helen Tan ay palakasin yung primary care sa mga government hospital. So hindi lang ho pagtulong sa mga magsasakang inaasikaso, kundi lalo pa yung pong pag-ayuda dito po sa mga kababayan natin na nangangailangan ng talagang tulong. Yung pong nasa laylayan talaga. Yan po yung tulong na binabahagi sa atin ni Dr. Helen Tan sa kanya po mga constituents dyan. Nationwide simultaneous earthquake drill arangkada ngayong araw sa Sentro sa Communication Exercises para daw po sa paghahanda natin sa The Big One. Detalye mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel. Kuya Angel, arangkada na ang unang earthquake drill na sabayang isasagawa sa buong bansa ngayong Lunes, Marso 25 at pangungunahan ng Campo Aguinaldo bilang ceremonial site. Ito yung una ngayong taon. Ayon sa Office of Civil Defense, tampok sa edisyong ito ng Nationwide Simultaneous Earthquake Drill ang communication exercises na iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Sakaling tumama nga ang The Big One, layo nitong subukan ng koordinasyon ng gobyerno mismo kung uugaman ang West Valley Fault Line at magdudulot ng magnitude 7.2 na lindol. Alas 9 mamayang umaga, isasagawa ang ceremonial pressing of the button kasama ng mga opisyal mula DOST, DILG, DSWD, NEDA, MMDA, DND at AFP. Hudyat ng pagdak, cover and hold at paglikas sa mga ligtas na espasyo. Samantala sa ibang balita, basagan 2 sa mga concrete barrier na nakalatag sa EDSA Santolan northbound matapos itong salpukin ng isang itim na multipurpose vehicle ngayong umaga. Abiso sa mga motorista ay basag itong 2 concrete barrier sa pagitan ng Santolan o ng Campo Crame at ng Campo Aguinaldo patungo sa Cubao. Sinabi ng Traffic Auxiliary na inantok ang driver ng Toyota Avanza na may plakang DAO 7425 dahil ng aksidente ikinatuklap din ng bahagi ng bumper nito batay sa kuha ni Dennis Villanueva. Swerteng wala namang ibang nadamay na motorista o pedestrian pero masasampahan ang driver ng reklamong reckless imprudence resulting to damage to property. Para sa kauna-una sa Pilipinas, Major H, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Samantala, muling iginiit ng Department of the Interior and Local Government na isang protected forest reserve ang Masungi Georeserve sa Baras Rizal. Ayon kay DILG Secretary Benor Abalos, nakikipag-ugnayan na sila sa Department of Environment and Natural Resources kasunod ng ulat ng umano'y mga pag-turnover sa lugar ng ilang pribadong individual. Diit po ni Secretary Abalos, hanggat walang abiso ang DNR, sisiguraduhin nilang preserve ang Masungi at walang ibang maaaring magmay-ari nito. Sinabi pa ng kalihim na bagamat nabawasan ng Special Action Forces sa lugar dahil sa downsizing, tutulong pa rin ang Regional Mobile Force Battalion sa Region 4A sa pagpapatrolya sa lugar.
Pero wag din natin kalimutan ha, yung easiest pinakamurang housing units na available ngayon sa market ay ito nga pong ino-offer sa atin ng Westchester Realty. Yung Sibera Mabalacat, Sibera Bacolod at Samira, 20,000 pesos all-in down payment. Pwede ka na maglipat bahay agad pagkatapos po ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Plus a chance to win a travel for two sa anumang pong Asian destination na tatamaan ng inyong lucky dark. Ang inyong gagawin, makipag-ugnayan lamang sa 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Oras sa buong kapuluan, 3 minuto bago po mag-ACS ng umaga. Aga Pilipinas. Aba! Swerte nitong mga sundalo ha. Napagsisikan po ni House Speaker Bato Romualdez at ang Tingog Party List ganti ng DSWD na hatiran ng tulong ang mga sundalo at mga pulis sa Oriental Mindoro. Si Deputy Secretary General Soponia Gobernador Jr. ang kumatawan kay Speaker sa pag-abot ng tulong sa mga tauhan at militar at mga pulis dyan po sa Oriental Mindoro. Ito po yung mga miyembro ng 402nd Infantry Brigade ng Philippine Army at Region 4B Mimaropa Regional Police Office. Nakatanggap po sila ng mga tulong, pinansyal, pagkain at iba pang mga ayuda. Samantala, persons deprived of liberty mula naman sa New Bilibid Prisons na ilipat na sa Sablayan Prison, Penal Farms. Detalye mula kay Noche Cacas. RH27 Noche? Ay, nawala na si Noche. Anyway, antabayan po ninyo mga detalye ng mga balitang yan mula sa 2x2. Susunod na in just a while. Kuya Angel po, siya ang Halaparwanos, nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay galing po kay Benjamin Franklin, dating Pangulo po ng Amerika. Sabi niya, whatever begins in anger ends in shame. ACS Balita, susunod na at ang 2x2. Magandang umaga, Pilipinas!